Naku po mga kapatid, meron daw isang matinding babala ngayon ng Iran. Sabing ganon dito sa ating panonoorin, Tel Aviv will vanish if US, Iran's alarming message to Trump after new strike plan unearthed. Etong Tel Aviv mga tol, ito isang syudad dito sa Israel. So sabi ng Iran kapag umatake daw ang Amerika o anumang pag-atake ng Amerika, maglalaho etong Tel Aviv mga tol. Sabi rito, the Middle East stands on the edge of a blade as Iran issues its starkest warning yet. Tehran says any US attack at any level would mark the beginning of all-out war. Well, pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Again, magbibigay lamang po tayo ng reaksyon, komentaryo at opinyon batay sa ating mapapanood at mapapakinggan ngayon dito sa ating panonoorin. Ayan, mula rito sa Times of India. Again, ulitin ko, hindi po ako tagapagbalita. Hindi po ako tagapaghatid ng balita. Ako'y nanonood lang din ng balita na naka-upload na, nasa online na, pwede nyo nang panoorin. Ang ating ginagawa ay sabay tayong nanonood. At the same time, ako naman is nagbibigay ng reaksyon, opinion, kritisismo at kung ano-ano pa. Pwede kayo magbigay ng sarili ninyong komentary sa ibaba. Pwede kayo magbigay ng inyong saloobin. Alright? So samahan ninyo ako dyan sa bagay na yan. Bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan. Lalong-lalo na doon sa ating mga pro-Filipino. Mga totoong Filipino na nagtatanggol sa ating soberanya. Maraming salamat sa inyong pag-follow. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. The Middle East is standing on the edge of a blade. And now Nakatayo daw siya doon sa talim ng isang blade, no? Iran is making something brutally clear. It will not bow down. Hindi yuyuko ang Iran. Well, kilala naman natin ang Iran mga tol. Talagang papalag at papalag yan. Yan o, nakahanda na yung mga ano nila. In a series of chilling warnings, Iran's top leadership says any US attack, at any level, will be treated as the start of all-out war. Sabi yan ng senior officials ng Iran mga tol. Sabing ganon, any attack, kahit anong klaseng pag-atake at any level, no, kay malaki man yan o maliit, would mark the beginning, ang simula ng all-out war. Ano? Sabing ganon mga tol. Not retaliation. Hindi retaliation, all-out war. Not restraint. War. Kaya siguro mga tol, tumataas na lalo presyo ng gold ngayon, no? Grabe kasi pagtaas ng gold. Alam niyo isa sa dahilan kung bakit tumataas ang gold, no? Kapag nagkakaroon ng gera, talagang ang taas ng gold kasi maraming mga tao ang ginagamit nila yung gold bilang taguan ng kanilang yaman. Ayaw nila dun sa fiat money kung tawagin. Taas ng gold ngayon, nasa 10,000 na mga tol. Per gramo. A senior advisor to Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei issued the threat plainly and deliberately, posting in both Persian and Hebrew. The message was unmistakable. A limited US strike is an illusion. Iran says the response would be immediate, comprehensive, and unprecedented. And the target? The heart of Tel Aviv. Mabilisang pagganti, mabilisang pagkilos mga tol at hindi pa nangyayari kailanman. At ang magiging target is yung pinakapuso ng Tel Aviv. No? Sa Israel yan mga tol, yun yung pinaka magiging target nila. And sabi Iran says the response would be immediate. Immediate, no? Agaran ang magiging response nila sa kahit anong klaseng pag-atake ng Amerika. Comprehensive and unprecedented. And the target?
the heart of Tel Aviv. Yun kasi pinakamalapit, hindi naman naabot yung missile nila sa US eh. This wasn't rhetoric whispered behind closed doors. It was broadcast to the world. And it didn't stop there. Iran warned that anyone who supports the aggressor, militarily, politically, or strategically, would also be in the crosshairs. Ooh, pati yung mga sumusuporta daw. In other words, this wouldn't stay local. This wouldn't stay contained. This would spread. Iran's foreign minister doubled down. Our armed forces, he said, have their fingers on the trigger, ready, waiting, prepared to respond to any aggression on Yun ang sinasabi. land, in the air, or at sea. Land, in the air, and sea. Ganun mga kapatid, no? Ganun sila ang nagbababala ngayon. Sa himpapawid, sa land, at saka sa karagatan, dun sila babawi, no? At maging yung mga sumusuporta daw. So ito'y hindi basta-basta local lang o yung labanan lang ng dalawa. Kakalat daw talaga to. Yet in the same breath, Tehran offered a sharp contrast. Iran says it is still open to a nuclear deal, but only one built on mutual respect, no threats, no coercion. A deal without humiliation, a deal without surrender. And here's the reality shaking capitals from Washington to Jerusalem. Iran believes it has already been attacked. It believes the red lines are already crossed. US warships, including a massive aircraft carrier strike group, are now positioned in Middle East waters. Oh, actually, dumating na nga nakaposisyon na. At ngayon sa ibang ulat ko na panood, nagsasagawa ngayon ng military drill ang Amerika dito sa Middle East, mga tol. An armada, as US President Donald Trump called it. Trump has warned that the next strike would be far worse than the last, that time is running out, that Iran must come to the table. But Tehran's response? If pushed, Iran will respond like never before. Nako, diba? Pareho sila mga tol. Sabi ni Donald Trump, etong magiging susunod na pag-atake daw nila is mas malubha. Mas worst daw kaysa dun sa huli, yung binomba nila yung yung nuclear facilities ng Iran. So mas mabuti daw sa Iran is maupo na lang sa table, ibig sabihin makipagnegosasyon na makipag-usap. Sabing gano'n naman ng Iran, kung itutuloy ng Amerika yung pag-atake rito, gaganti sila ng higit pa sa ginawa nilang pagganti dati. Pareho silang matigas, mga tol. That time is running out, that Iran must come to the table. But Tehran's response? If pushed, Iran will respond like never before. Iran will respond like never before. This is not just about nuclear centrifuges. This is not just about sanctions. Iran is facing massive internal unrest, deadly crackdowns, internet blackouts, an economy under crushing pressure. Ngayon nga di ba, dun daw sa Iran crackdown na yan, dun sa napakalawak na kilos protestang nangyari is nasa 36, no? Huling na-check ko kasi 36,000 ayon sa report sa Net25. 36,000 ang nasawi. Wala pang gera nun mga tol, sila-sila pa lang yun. US officials say the regime is weaker than ever. European leaders predict its days are numbered. Bilang na mga araw. But Iran's message tonight is defiant. Weakness does not mean submission. Pressure does not mean collapse. Ooh. Threats do not mean obedience. Ooh. Instead, Tehran is signaling something far more dangerous. That if war comes, it will not be symbolic, it will not be surgical, and it will not be restrained. The heart of Tel Aviv, regional allies, global consequences. Nako, global consequences. Heart of Tel Aviv, mga kapatid, yun ang kanilang pupuntiryahin. So eto ba'y pwedeng pagmulan mga tol ng talagang mas malawakang digmaan? Tayo ba'y nagbibilang na lamang ng ilang araw at masasaksihan natin mga tol ang isang labanan na hindi pa nangyayari kailanman? Kasi syempre masasabi nating iba ang teknolohiya ng tao ngayon kesa sa nangyari nung World War I, World War II, di ba? Hindi pa ganun kasi ang teknolohiya noon. Pero ngayon,
Pag nagkaroon ng isang, sabi nga rito, all-out war at kakalat daw talaga, mag-i-spread. Hindi lang to basta-basta local, hindi lang to basta-basta US versus Iran. Pati daw yung mga to sumusuporta sa mga agresor is mananagot. So tayo ba'y nagbibilang na, kumbaga nagsisimula na ba ang countdown? 'Di ba? Malapit na ba mga kapatid na masaksihan ng sangkatauhan ng isang labanang hindi pa natin nasasaksihan kailanman? Ako po, sana naman wag. Sana naman magunos dili itong mga leader na to, mga tol. 'Di ba? Wag yung mga sarili lang nila iniisip nila, dapat isipin din nila yung pwedeng maging resulta nito sa ating daigdig. Alam nyo mga tol, ang ating daigdig walang kapares to. Wala pa hanggang ngayong natatagpo ang daigdig na may buhay. Eto lang sa atin. Ibig sabihin ganun ka-rare. Ganun ka-rare mga tol ang ating buhay. Mahalaga pa to kaysa sa ginto, kaysa sa diamante, kaysa sa kahit na anong bagay dito sa mundo. Ito yung regalo sa atin mga tol ng dakilang may kapal na lumikha sa atin. Ngayon kung sasayangin lang natin sa mga ganitong klaseng mga gera, naku po sayang naman, di ba? Pero ayon din sa banal na kasulatan, 'di ba? Is mangyayari yung mga nakatakdang mangyari. So hindi talaga natin mapipigil 'yun kung talagang nakatakda yan. Anyway, bilang mga Pilipino at bilang mga tao rito sa ating daigdig, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.